So attorney, ito na lang po sa panghuli. If you're familiar po dito sa mga nangyari po mga pagdinig and including itong affidavit po ni former USEC Roberto Bernardo. Kasi nga sinasabi dito, ang makakatulong sana para po palakasin at patotohanan yung affidavit ni Bernardo ay itong si USEC Cabral. Pero ngayon po nawala na siya, paano na po ito? Basahin ko lang po itong part Kasi ito po yung number 131 sa kanyang supplemental affidavit. Sabi niya po dito, basahin ko lang po, attorney I hope you don't mind. 131, as a general rule, and with very little exceptions, it is Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Secretary Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. 132. USEC Cabral would tell me that she would communicate to meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. 133. In a matrix of process flow that I have prepared, which I am attaching here too, USEC Cabral has total influence and authority in preparing and finalizing the NEP for infrastructure. At ito po, 134. On multiple occasions, I personally delivered and also caused to be delivered cash to USEC Cabral at her house at Tatalon, Quezon City and other places. So mabigat po itong kanyang testimonyang ito kasi personal knowledge sa delivery ng cash. Ngayon po nawala na po yung taong ito. Ano ho ang inyo po kayang kaisipan para ho mapatayo ng lubos itong ganito pong statement sa usapin pa rin po ng paghahabol sa mga sinasabing umano ay ill-gotten wealth? Hindi ho naman maepektuhan yung salaysay ni USEC Bernardo o sino man tungkol sa anomalya sa pagkamatay ni USEC Cabral. So ilinaw ho natin yan. Kasi kung minsan, yung kasama na ho kasi yung panggugulo o yung mga panglilihis ng mga partisano kung minsan So, hindi ho totoo na wala nang mangyayari sa kaso. Yung mga salaysay tungkol dyan, they will remain. Pangalawa, yung mga sinasabi ni USEC Bernardo, that can be corroborated by other employees or officials under Cabral. Kasi hindi naman siya lang nakakaalam dyan. May staff yan May mga underlings siya. So, they can be encouraged or compelled by government to tell the truth, di ba? Hindi naman siya lahat ang gumagawa niyan, inuutos din niya. Pangalawa, yung mga dokumento, kahit na pumanaw na siya, nandyan ho naman Nandyan sa DPWH, nasa DBF, there is a paper trail. Wala namang lumalabas na pera ang gobyerno o mga projects na na-approve na walang dokumento So, pwede hong gawin yon. Huwag tayo masyadong madismaya na namatay siya. Kasi parang ganun, linalagay nila ang focus doon, Ted. Para dahil namatay siya, kalimutan na natin ito. Hindi ho. Pwede at pwedeng i-prove pa rin yung anomalya o yung pagkakasala o yung ill-gotten wealth even with her death. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!